Magandang gabi po sa inyong lahat, aking mga minamahal na kaibigan at kapatid sa Panginoon. Ako po'y umaasa sa pamagitan ng katapatan ng ating pong Diyos sa bawat isa sa atin. Kayo po ay nasa magandang kalagayan ngayon. Mabuti ang pangkalusugan sa pangkatawang lupa, gayon din po sa ating buhay sa Espiritu, sapagkat yan po ang napakahalaga na tayo po ay maging malusog sa ating pong buhay Kristiyano. Kaya nga po, ang ating Panginoong Diyos na ating pong Ama sa Espiritu ay walang sawang patuloy na nagpapahayag ng kanyang mga salita sa atin upang mapanatili po ang pagiging malusog ng ating pong buhay Kristiyano. Ano po? Ngayong gabi po, tayo ay nasa huling paksana sa ating pong pag-aaral patungkol po sa pangungusap ng Diyos sa atin, samantalang ating pong patuloy na pinag-aaralan ang kanyang mga salita at ang kanya pong salita ang siya pong gagabay sa atin. Ano po? Kung katulad po ng ating napag-aralan noong pong nakaraang Huwebes, ay kinakailangan na tayo po ay magkaroon ng tamang pakahulugan o bigyan natin ng tamang kahulugan ang salita ng Diyos na kanya pong ibinabahagi sa atin upang ito po ay ating maunawaan ng tama. At kung mauunawaan po natin ng tama ang kanyang salita, ito po ay tunay na magiging gabay natin sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay upang patuloy po tayo na makapamuhay na malayo sa karumihan ng mundo, malayo sa kasalanan, at patuloy na mayroon pong kabanalan, katuwiran at makakapamuhay tayo ng tama sa kalinisan, sapagkat ang salita ng Diyos ang patuloy na gagabay sa atin sa katotohanan. At sa katotohanan, nandoon po ang kalinisan, sa katotohanan, nandoon po ang katuwiran, at sa katotohanan, naroon po ang kabanalan, sapagkat ang katotohanan ay walang iba kung hindi ang ating banal na Diyos at ang kanyang banal na salita na kanya pong ipinapahayag sa atin. Ano po? Yan po ang maliwanag mula po sa salita ng ating pong Panginoon. At yan pong pag-aaralan natin ngayong pong gabi, ulitin ko po na tayo po ay nasa huling bahagi na ng paksang ito na pinag-aaralan natin ng pangungusap ng Diyos at ang kanyang salita na kanyang pinapahayag sa atin. Kung ito ay atin pong bibigyang kahulugan at tatanggapin natin ng may pagpapakumbaba at pananampalataya, ito po ang magiging gabay natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Napakahalaga po niyan na ang salita ng Diyos ang maging gabay sa atin, sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan na tayo ay mailalayo at bibigyan ng tagumpay sa lahat ng mga gawa po ng kaaway, walang iba kung hindi ang dyablo, maging ang sanlibutan, maging mismo na ating pong mga sarili. Ano po, sapagkat ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kaliwanagan sa ating mga kaisipan, sa ating mga paningin, at maging sa ating pong mga puso. Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay hango po sa aklat ng mga gawa, sa talatang 6, kabanatang 1 hanggang sa talatang 7. Mga gawa, kabanatang 6, talatang 1 hanggang sa talatang 7.
Kung ang inyo pong hawak na Biblia ay English, yan po ay sa Book of Acts, chapter 6, verses 1 to 7. Ano po? Babasahin ko po at ito po ang sinasabi, ng mga araw ngang ito, nang dumadami ang bilang ng mga alagad, ay nagkaroon ng bulong-bulungan ang mga Greko-Hudyo laban sa mga Hebreo, sapagkat ang kanilang mga babaeng bao ay pinababayaan sa pamamahagi sa araw-araw. At tinawag ng 12 ang karamihang mga alagad at sinabi, hindi marapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglingkod sa mga dulang. Magsihanap nga kayo, mga kapatid, sa inyo ng 7 lalaki na may mabuting katunayan, puspos ng espiritu at ng karunungan na ating mailalagay sa gawaing ito. Datapwat magsisipanatili kaming matibay sa panalangin at sa ministeryo ng salita. At minagaling ng buong karamihan ang pananalitang ito at kanilang inihalal si Esteban, taong puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, at si Felipe, at si Procoro, at si Nicanor, at si Timon, at si Perminas, at si Nicolas na taga Antioquia na naging Hudyo, na siyang iniharap nila sa mga apostol at nang sila'y mga panalangin na, ay ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa mga yaon. At lumago ang salita ng Diyos at dumaming lubha sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad at nagsitalima sa pananampalataya ang lubhang maraming saserdote. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay patuloy na sa inyo ay pumupuri sapagkat kayong Diyos namin na tunay na kapuri-puri. Kayo po ay aming itinataas sapagkat kayo ang kataas-taasan. Walang ibang dakila at banal na Diyos kung hindi kayo lamang. Walang ibang buhay at totoong Diyos kung hindi kayo lamang. Kayo ang pasimula at kayo rin ang magpawalang hanggan. Mula pa sa magpawalang hanggan at hanggang sa magpawalang hanggan, kayo ay Diyos. Kayo ang Diyos na siyang lumikha sa amin. Kayo rin ang Diyos na siyang manunubos at nagligtas sa amin. At kayo ang Diyos na patuloy na gumagabay sa amin sa bawat araw samantalang kami ay nananatili pa dito sa buhay namin sa katawang lupa dito po sa sanlibutan. Salamat po sapagkat ang iyong mga salita ay dalisay. Ang iyong salita ay kailangan namin sa pang-araw-araw na pamumuhay namin dito po sa sanlibutan. Maraming salamat sapagkat kayo ay matapat na tumutupad ng inyong tungkulin sa amin na upang kami ay patuloy na mapalago at mapalakas sa aming buhay Kristiyano sa pananampalataya at pagsunod sa inyo at pagganap sa inyong mga kalooban sa patuloy na inyo pong pagpapahayag ng iyong mga salita sa amin at ang katotohanan ng iyong mga katuruan at ng iyong mga kalooban at layunin sa amin pong mga buhay. Muli sa gabi ito, samahan niyo po kami sa tulong sa pamagitan ng banal na Espiritu at tulungan mapagtantong mainam ang iyong salita at gabayan kami ng banal na Espiritu at may paunawa sa amin ng mabuti na mayroong konbiksyon ang salita mo na aming pumuling pag-aaralan at ipapahayag mo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos po ay nangungusap at Kanya pong ginagawa ito sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ang Diyos po ay ginagamit niya ang Kanyang salita upang tayo ay turuan,
upang tayo ay pagsabihan, upang tayo ay itama, at upang tayo ay bigyan ng tinatawag nating mga instruksyon. Ano po? Upang ating pong magampanan ang paglakad sa katotohanan na siya pong nais ng Diyos na ating papamuhayan at lalakaran habang naririto po tayo sa madilim at makasalanang sanlibutan. At dahil dyan, ay ating pong maipapahayag ang salita ng Diyos sa iba na nangangailangan din ng katotohanan sa kanila pong buhay. Katulad po ng aking nasabi kanina, tayo po ay nasa huling bahagi na nito po pag-aaral natin patungkol po sa pangungusap ng Diyos. Datapot hindi po tayo titigil sa pag-aaral ng kanyang salita tuwing araw ng Huwebes. Sapagkat hindi naman po ngayong gabi magtatapos ang ating pag-aaral o ang pagpapahayag ng Diyos ng kanyang salita sa atin. Doon lamang po sa ating pinag-aaralan na paksa patungkol po sa kanyang pangungusap sa atin. Ibig sabihin po, na susunod natin mga pag-aaral ay atin naman pag-aaralan ng iba pang mga paksa mula sa salita ng ating Panginoon na kanyang patuloy naman na ipapahayag sa atin. Upang sa ganon ay lalo pang lumawak ang ating karunungan at kaalaman patungkol sa kanyang pong salita at sa kanyang kalooban at patuloy na tayo po ay maging karapat-dapat sa kanya at makalakad ng maayos na hindi tayo mapapahiya sa kanyang harapan at maging sa harapan ng mga tao. Ano po? At atin pong bibigyang pansin ang tatlong bagay ngayon po sa pag-aaral natin ngayong gabi. Una po, sa mga talatang 1 at sa talatang 2, ulitin ko pong basahin sa inyo, ng mga araw ngang ito, nang dumadami ang bilang ng mga alagad, ay nagkaroon ng bulong-bulungan ang mga Griko, Hudyo laban sa mga Hebreo, sapagkat ang kanilang mga babaeng bao ay pinababayaan sa pamamahagi sa araw-araw. At tinawag ng 12 ang karamihang mga alagad at sinabi, hindi marapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at mga lingkod sa mga dulang. Dito po, ang kasaysayan ay patungkol po ito sa paglago ng Iglesia po ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa Jerusalem. Dumami po ang mga naligtas at dumarami pa ang mga sumusunod sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At dahil 12 lamang po yung mga apostol, na pinagtagubilinan ng ating Panginoong Jesucristo na manguna sa kanya pong gawain, ay yung pong mga babaeng balo, mga matatanda na wala pong mga pinagkikitaan, ay napapabayaan patungkol sa pagbibigay ng mga pangangailangan nila sa araw-araw. At dahil dito ay nagkaroon ng mga bulong-bulungan o sabihin na natin mga parang pagrireklamo mula doon sa mga taong nakamasid sa mga kaganapang ito. Kaya yan po ay malaman ng mga apostol ay kanilang inaksyonan yan. Hindi po nila pinabayaan yan. Binigyan po nila ito ng pansin, datapwat, sangayon sa kanila, ay hindi nga nila maaaring pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya sila ay humiling sa mga
kalalakihan na kung saan namumuhay ng katapatan sa ating pong Panginoong Diyos sa kanilang pananampalataya, pang-araw-araw buhay Kristiyano, na sila ay pumili ng 7 lalaki na siyang tutulong sa kanila at gaganap sa pagtupad ng pangangailangan ng mga babaeng balo na kasapi po o miyembro ng ating pong unang church na tinatag ng ating Panginoong Kristo, at yan po ay ang Jerusalem Church. At dito po makikita natin, una po, ang salita ng Diyos ay kailangan pong maipahayag ito sa mga tao. Kaya po yung mga apostol, sinabi nila na hindi nila maaring pabayaan ang salita ng Diyos. Sinabi na hindi marapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at mga lingkod sa mga dulang. Ibig sabihin po, mahalaga naman yung pong gagawing paglingkod doon po sa mga babaeng balo na kung saan ay hahanapan ng mga apostol ng kaparaanan upang maibigay ang kanilang mga pangailangan. Ngunit kung gagawin nila yun, maaari nilang mapabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Dito po ay ipinapahayag ng mga apostol ang kahalagahan ng pangangaral ng salita ng Diyos. At dito nga ay nakita natin kung papaano na ginabayan ng salita ng Diyos ito pong mga apostol. Nasa pamagitan ng salita ng Diyos ay nagkaroon sila ng maliwanag na konbiksyon, kaalaman at karunungan na kailangan nila ng mga katulad nilang mga mananampalataya na naroon po sa kasapi sa church doon po sa Jerusalem. Nagaganap dito po sa katungkulang ito. Subalit, hindi po basta-basta sinulang. Mahalaga po sinasabi dito, makita natin na mabuti at maunawa natin. Sinabi po sa talatang 2, at tinawag ng 12 ang karamihang mga alagad at sinabi, hindi marapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglingkod sa mga dulag. Hindi naman po ibig sabihin na ayaw nila silang paglingkuran. Ngunit, hindi naman pwedeng pabayaan ang pangaral ng salita ng Diyos. Hindi po ibig sabihin na tayo ay tutulong sa iba ay ating pababayaan ang pangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Kung ating pong talagang papahintulutan sa ating pong mga sarili at sa ating pong mga buhay, na tayo po ay gabayan ng salita ng Diyos. Kung tayo po ay pahintulutan natin na gabayan tayo ng salita ng ating Panginoon, maaari po nating magampanan ang ibang mga ministeryo na nararapat sa ating pong mga churches na kung saan ay hindi rin po natin napapabayaan ang pangangaral ng salita ng ating pong Panginoon. Kita niyo po, napakaganda po ng paggabay ng salita ng Diyos. Marami po kasi ang mga nagsasabing naglilingkod sila, datapwat hindi naman sila nagagabayan ng salita ng ating pong Panginoon. Kaya hindi nagiging balanse yung pong kanilang direksyon sa pagganap ng gawain
na ipinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. Ngayon po, ang katanungan sa atin, mga kapatid, ikaw ba'y nagbibigay ng prioridad sa pakikinig ng salita ng Diyos na naipapahayag sa mga tao? Kung halimbawa sa panahon po ng ating pananambahan, ang salita ng Diyos na naipapahayag at naipapangaral sa pamamagitan ng banal na Espiritu at sa pamamagitan ng kanyang lingkod na ginagamit niya upang maipangaral ang kanyang salita. Ikaw po ba ay talagang nagbibigay ng prioridad sa pakikinig dito? Napakahalaga po ng pakikinig. Ano po? Ng salita ng Diyos. Sapagkat sa pakikinig po ng salita ng Diyos, dito po, ang Diyos ay nagpapaalala sa atin na mayroon lamang pong isang Diyos na siyang nagtipon sa atin sa pamagitan ng kaligtasan na kaloob sa atin ng kanyang anak at sa panguna ng banal na Espiritu ay nagpapakita sa atin ng isa pong natatanging layunin, no, ng ating pong pamumuhay bilang isang Kristiyano na siyang nakapagbibigay kalwalhatian sa ating pong Panginoon. Kaya napakahalaga po ng pakikinig sa salita ng Diyos, sapagkat ang kanyang salita ang gagabay sa atin. No? Sa tama. Sa tama. Kaya hindi lamang po basta pakikinig, kung hindi yung po talagang pakikinig na mayroon pong kababaan ng pag-iisip, kababaan ng puso, na walang ibang sinasaalang-alang kung hindi ang layunin ay masunod ang salita ng Diyos tungo sa kalwalhatian ng Panginoon. Kaya mga kapatid, napakahalaga po ng pakikinig ng salita ng Diyos, sapagkat kapag ito po ay ating naunawaang mabuti, ito po ang siyang gagabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ikalawang bagay po, mula po sa talatang 3 hanggang sa talatang 6, ito po sinasabi, magsihanap nga kayo, mga kapatid, sa inyo ng 7 lalaki na may mabuting katunayan, puspos ng Espiritu at ng karunungan na ating mailalagay sa gawaing ito. Datapwat magsisipanatili kaming matibay sa pananalangin at sa ministeryo ng salita. At minagaling ng buong karamihan ang pananalitang ito at kanilang inihalal si Esteban, taong puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo, at si Felipe at si Procuro at si Nicanor, at si Timon, at si Parmenas, at si Nicolas na taga-Antikia na naging Hudyo, na siyang iniharap nila sa mga apostol, at nang sila'y mga kapanalangin na, ay ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa mga yaon. Ano po? Sa mga yaon. Una po, nakita natin na ang salita ng Diyos ay kinakailangang maipahayag po ito. Ano po? At hindi lamang maipapahayag, ikalawa, ang salita po ng Diyos ay kinakailangan pong ito ay mailapat sa bawat tao ng Diyos. Ano po? Kinakailangan ito po ay mailapat sa bawat tao ng Diyos.
Noong nagkaroon po ng isang problema patungkol po sa pamamahagi ng mga pangailangan ng mga babaeng balo. Paano po ang naging tugon dito ng mga tao ng Diyos? Paano po ang naging tugon dito ng mga apostol? Makikita po natin sa kanilang katugunan ang kanila pong paglalapat ng katuruan ng Diyos. Mula sa salita ng Diyos sa kanilang mga sarili sa ganito pong sitwasyon. Nalalaman po nila na ang kautusan na magkaroon po tayo ng pagpapahalaga sa bawat isa. Lalo na po doon sa mga tao na walang kakayanan na kanilang pangalagaan ang kanila pong mga sarili. At dito po ay hindi ito isinawalang bahala ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Bagkus sila po ay kumilos ayon sa pangunguna ng salita ng Diyos. At sila ay humanap ng mga tao ng Diyos na kung saan mayroon po silang mabuting, tawag po dito, sinabi po dito, magsihanap kayo na mga kapatid sa inyo ng 7 lalaki na may mabuting katunayan. Yung may mabuting katunayan, ibig pong sabihin marangal, mapagkakatiwalaan, matapat, at talagang mayroon pong pagkatakot sa Diyos at pagmamahal sa kanilang kapwa na nangangailangan. At katulad po ng sinabi ko kanina, hindi po basta-basta na Kristiyano lamang. Kaya dito po makikita natin, yung po naging katugunan nito pong mga alagad. Dito po sa talatang 5 sinabi po, at minagaling ng buong karamihan ang pananalitang ito. At kanilang inihalal si Esteban, taong puspos ng pananampalataya at ng Espiritu Santo. Ganun din po yung 6 pa na iba, na kung saan ay mayroon silang mabuting katunayan, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya. Ayun po yung kinakailangan, na ang tawag mo doon? Hindi ko mabangkit. Ayun pong, sabihin na natin, sa English po yung tinatawag na characteristics. Hindi ko maitaga, mabigkas na mabuti sa Tagalog, na nabubulol yung aking andila. Napakahalaga po niya. Yung tinatawag na record ng isang tao. Kung mayroon pong hindi mabuting karanasan, at record sa kanyang pamumuhay bilang isang Kristiyano, ay hindi po nararapat yan para mapagkatiwalaan sa gawain po ng ating Panginoon. Kaya ito pong mga tao ng Diyos, itong mga apostol at itong mga alagad, sila po ay kumilos sang-ayon sa salita ng Panginoon. Inilapat nila sa kanilang mga sarili ang salita ng Diyos at sila ay kumilos
na naayon sa salita ng Diyos, hindi ayon sa kanilang sariling mga kalooban. Hindi ayon sa kanilang sariling mga kalooban. Ngayon po ang tanong sa atin ay ito. Ikaw ba ay handa na pahintulutan ang salita ng Diyos na magkaroon ng epekto sa iyong sariling buhay? Handa ka ba? Na pahintulutan mo ang salita ng Diyos na magkaroon ng epekto sa iyong buhay. Yung pamamaraan ng iyong pagsamba sa Diyos, yung pamamaraan ng iyong paglilingkod sa Diyos, yung pamamaraan ng iyong mga gawa at paglilingkod sa iba. Ikaw ba ay nakahamda na yan ay magawa mo ayon sa pagiging epektibo ng salita ng Diyos sa iyong buhay? Isa po sa dahilan kung bakit napakahalagang pakinggan natin ang salita ng Diyos na naipupukralama sa atin, sapagkat ito po ang magbibigay sa atin ng hamon. Upang tayo ay patuloy na mamuhay ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos sa ating pong mga sarili. Sa ating pamilya, sa ating mga iglesia, at maging sa ating pong komunidad. Yan po ang layunin ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga po ang tanong, ikaw ba ay handa na ang salita ng Diyos ay maimpluwensyahan ka? Maimpluwensyahan at maging epektibo ito sa iyong buhay. Yan po napakahalaga na ang salita ng Diyos ang siyang gumagabay sa ating pang-araw-araw na buhay. At ang ikatlong bagay po ay makikita po natin sa talatang 7. At sinasabi po rito, at lumago ang salita ng Diyos at dumaming lubha sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad at nagsitalima sa pananampalataya ang lubhang maraming saserdote. Ikatlo po, makikita natin dito kung tayo po ay nagagabayan ng salita ng Panginoon sa ating personal na pamumuhay, maging sa ating pong pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon, ang salita po ng Diyos ay darami mula sa mga tao ng Diyos. Dito makikita po natin ang resulta ng katapatan ng mga apostol sa kanilang pamamahagi ng salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay nagpatuloy at ito po ay lumago at nagbunga ng maraming mga alagad. Lubhang dumami, sabi po rito, hindi lang basta dumami. Lubhang dumami, ang sabi po sa talatang 7. Sapagkat ang mga nakapakinig naman ay naging handa upang pahintulutan sa kanilang mga sarili na maging epektibo at maging mabunga ang salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. At dahil dito sa pamamagitan nila ay lalo pang lumawak ang pamamahayag ng salita ng ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, kung ating pong papahintulutan ang salita ng Diyos na tayo'y gabayan
upang tayo ay makinig, magbigay ng tamang halaga sa pakikinig ng salita ng Diyos. At kung ating mapagtatantong mabuti at mainam ang ating pinakikinggan salita ng Diyos, gagabayan tayo nito upang ito ay mailapat sa ating mga buhay. At kapag yan po ay nailapat sa ating mga buhay, gagabayan tayo nito upang tayo rin ay makapamahayag ng salita ng ating pong Panginoon sa iba. At dahil dyan, darami po ang mga magiging alagad ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya ang katanungan po, ikaw ba'y nagbibigay halaga sa pakikinig ng salita ng Diyos? At ikaw ba'y nagbibigay halaga sa paglapat ng mga katotohanan ng salita ng Diyos sa iyong sarili upang ito ay mapagmasdan sa inyong komunidad at sila ay maging tagasunod rin ng Panginoong Hesukristo? Iyo bang pinagmamasdan na makita ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay, na may pananampalataya at pagsunod sa Kanya? Ikaw ba ay nananalangin na ang salita ng Diyos ay lumago sa pamamagitan ng pagiging epektibo nito sa iyo bilang tao ng Diyos? At dahil dyan, ang buhay mo ay magiging hamon sa iba upang kanila ring makilala ang Panginoong Hesukristo. Yan po ang salita ng ating Panginoon. Napakahalaga po na ito ay ating pahintulutan sa ating mga sarili at tayo po ay Kanyang gabayan sa pakikinig, sa paglapat nito sa ating mga sarili upang lumago ang salita ng Diyos sa ating pong mga buhay. Bilang isang Kristiyano, yan po ang nararapat na katangian na dapat mayroon po tayo. Yan po ang mga bagay na dapat na binibigyan nating halaga at ginagawa nating prioridad sa ating buhay. Ang tayo ay maging mapagpasakop sa salita ng Diyos. At pahintulutan natin ito na tayo ay magabayan upang sa ganon ating maipamuhay ang mga katotohanan ng salita ng ating Diyos sa ating mga sarili. Kaibigan, kung ikaw ay nakikinig ngayong gabi, ngunit ika'y hindi pa nakakasigurado ng iyong kaligtasan at ika'y nagugulumihanan at hindi mo alam kung saan patutungo ang iyong kaluluwa, kung ika'y babawian ng Diyos ng buhay. Ang salita ng Diyos ay handang gabayan ka sa tamang pananampalataya. Ang Kanyang salita na napakinggan mo ngayong gabi, kung iyong ipapahintulot sa iyong sarili na ito ay gabayan ka, gagabayan ka nito sa tamang pagpapasya upang tanggapin ang tamang pananampalataya at ang iyong realidad na kalagayan sa harapan ng Diyos at ang iyong pangangailangan para sa kaligtasan at sa pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa Kanyang layunin sa iyong buhay.
kung iyong pahihintulutan ang salita ng Diyos ngayong gabi, na ikaw ay magabayan ito at ilalapat mo ito sa iyong sarili. Ngayong gabi, maaaring mabuksan ang iyong puso para sa katotohanan. Ngayong gabi, maaaring mabuksan ang iyong puso sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At ngayong gabi, maaari mong makamtan ang kaligtasan na handog sa iyo ng Diyos. Mula sa kasalanan, kapatawaran ng kasalanan, pagiging malinis mula sa karumihan na dulot ng kasalanan, at ang kabanalan na handog sa iyo ng Diyos. Kung iyong mamarapatin ng salita ng Diyos, ay gabayan ka tungo sa pananampalataya sa nag-iisang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. At tatanggipin mo siya sa iyong puso bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kung yan ang nakikita mo paggabay sa iyo ng salita ng Panginoon ngayong gabi, huwag mong tanggihan ang pagkakataon na binuksan sa iyo ng Diyos para sa iyong kaligtasan. Tanggapin mo ang iyong pagiging makasalanan, pagsisihan mo ito, at tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo sa iyong puso bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Kung yan ang nais ng iyong puso, maaari kitang tulungan sa panalangin sa pagtanggap sa Panginoong Jesucristo. Ito ang panalangin, sundan mo, sambitin mo sa iyong bibig, at ipinalangin mo sa Panginoong Hesus. Iyuko mo ang iyong ulo, pikit mo ang iyong mata, sundan mo panalangin ito. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa matapat at dalisay na paggabay mo sa akin ngayong gabi, upang ako po ay makapakinig ng iyong salita. Kung ang iyong salita ay papahintulutan ko na ako ay gabayan, ako'y naniniwala na ako'y gagabayan ito sa lahat ng katotohanan. Katotohanan na ako ay isang makasalanan. At katotohanan na ako'y iniibig mo sa kabila ng aking pagiging makasalanan. At yan ang dahilan kung bakit ipinadala mo ang iyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa aking kasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking pagkakasala sa inyo. Pakalinisin niyo po ako ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Pinagsisisihan ko po ang lahat ng mga kasalanan ito. At ngayong gabi, kinikilala ko po ang iyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, na siyang natatanging tagapagligtas na kailangan ko sa aking buhay. Panginoong Yesus, sumasampalataya po ako sa inyo at binubuksan ko ang aking puso sa inyo ngayong gabi. Ikaw po'y aking tinatanggap bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Iligtas niyo po ako sa kasalanan at sa kapahamakang dulot nito. Maraming salamat po. Itong aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Kung ang panalangin yan ay iyo pong ipinanalangin
sa Panginoon ngayong gabi. Umasa ka sa pangako ng ating Panginoon Diyos. Sa Aklat ng Juan, Kabanatang 3, Talatang 16. Sino man sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay nasa sayo na ngayon. At ang kaligtasan na handog sa iyo ng Panginoon. Magpatuloy ka sa ating Panginoon sa pamagitan ng patuloy mong pag-aaral ng Kanyang salita. Mga kapatid, maliwanag po ang salita ng Diyos. Ang Diyos po ay nangungusap sa atin. Hayaan natin ng Kanyang salita ay magabayan tayo. At ito po ay dapat mailapat sa ating mga sariling buhay. Upang ito ay magbunga ng kalwalatian ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataon na muli mong naipahayag sa amin ang katotohanan ng iyong salita. Patuloy mo po kaming hamunin sa pamagitan ng mga katotohanan ito at sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Hanggang sa kami ay magkaroon ng tamang konbeksyon at magkaroon ng pagpapasakop at pagsunod sa inyo at sa inyong salita tungo sa inyong pong kalwalatian. Maraming salamat po. Itong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Diyan po muli, mga kapatid, pansamantalang nagtatapos ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos dito po sa ating online Bible study ayon sa Biblia. Hanggang sa susunod na Webes. Magandang gabi muli. Maraming salamat sa inyong lahat.